Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Dito po tayo sa dalawang bahagi ng ating gawain kung saan ating po binibigyan ng buhay ang nasitas na ipinagkaloob sa oras na ito. Meron po tayong aralin. Ang una, ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang sa 13. Sabi po dito, at nakisama sa kanila ang mga Pariseo at ilan sa mga eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. Ngayon po, meron po dito tinatawag na mga Pariseo at saka mga eskriba. Ano po ba ang mga Pariseo? Ang Pariseo, sabi sa English, Pharisee. Kaya self-righteous person ay po Christ. Sabihin, ito yung ang mga Pariseo, ito yung mga tao na punak ng punak. Kumbaga, ang tingin sa sarili, matuwid na kasi self-righteous, tapos palagi nagpo-comment sa mga nakikita. At yung mga eskriba naman, ito yung tagasalin na halimbawa gustong madagdagan ang CD, ang Bible, sila yung tagasulat. Kung halimbawa sa makabagong panahon ng printing, sila yung editor. Dadaan sa kanila bago i-print. Ngayon po, yung mga Pariseo, isang grupo din yan. Ganon din ang mga eskriba. Sila ay galing sa Jerusalem na nakisama sa ating dakilang Panginoon. Nandun naman yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Ano po ang nakita nila? Sabi dito, at kanilang nakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marumi sa makatuloy bagay, mga kamay na hindi hinugasan. Ito po agad yung nakita nila. Kasi po, yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, kumakain sila na hindi nabubugas ng kamay. Sa ating dakilang Panginoon, hindi niya po yung pinupunan, kundi hinahayaan niya na gawin yung ng kanyang mga alagad. At yung mga Pariseo naman at eskriba, dahil nakita nila na marumi ang kamay, kumakain pa sila, ipinalalagay nila na mas magiging marumi ang kakainin dahil marumi na ang kamay. Pero kung pag-aaralan po natin, yung po ang ating dakilang Panginoon, sabi nga, anumang bagay na pumapasok sa bibig ay hindi na nakakahawak sa tao. Ibig sabihin, kung sarili natin kamay ang marumi, tayo ang kakain, tayo naman ang mapipinsala at hindi yung iba, kaya hindi manghawak. Ang ating dakilang Panginoon, hinahayaan po yun. Dahil, alam ng ating dakilang Panginoon na ang pagkakalikha ng tao ay meron siyang tinatawag na pagpipinsa sa sariling katawan. Kung yung pinakatugto, kung yung tinatawag na resistensya. Kaya kung pansinin natin,
Aralin natin. Sa isang tata, kapag palagi natin nililinisan bago matulog, umihina ang resistensya, nagiging sakitin. Pero kung ang bata pagod na pagod sa kalalaro, patulogin natin marumi ang paa, kung hindi man lamang nakapaghilamos, matatagpo ang loob. Ang kanyang resistensya ay lumalaban. Kumbaga, kanyang-kanya niya labanan ng anumang sakit. Ibig sabihin, kaya pala hinahayaan ang ating dakilang Panginoon na ang kanyang mga alagad ay hindi maghugas ng mga kamay. Dahil kanya-kanya ng resistensya ibigay ng Diyos sa ating katawan para labanan ang anumang bagay na pumapasok sa ating bibig. Na sa tingin naman ng mga Pariseo, ikapapahama. Kaya dito po nadimilong ang tinatawag na panghuhugas sa mga binibili natin. Pagkain, bagong lutuin. Pero dito, basic pa lang, yung ginagamit ng kamay ang hinuhugasan. Kaya sabi, marami ang kuko, ipagka sinuro natin sa bibig, mapipinsaya tayo. Pero kaya po yan ang resistensya. Dahil sa paglikha ng tao, sabi nga, lalagay natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating laro. Ibig sabihin, perfecto po ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Tao lang po ang nakaalala na magkakasakit kung mahina ang kalagayan ng tao. Pero sa Diyos po, alam ng ating dakilang Panginoon na kanyang labanan ng katawan ng tao ang anumang bagay na pumapasok sa kanyang katawan. Kaya, ini-ignore lang ng ating dakilang Panginoon. Sabi nito, sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna maghugas at nang maingat sa mga kamay na pinanghawakan ang salit-saling sabi ng matatanda. Kaya po pala, gano'n na lang ang pagpuna ng mga Pariseo sa lahat ng mga nakikita nila na ginagawa ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon dahil po pala sa salit-saling sabi ng mga matatanda. Ibig sabihin, mana pa sa mga lolo na nagpasalin-salin na sa lahi, ilang generation na ang pinagdaanan na yun ang sinusundan ng mga Pariseo. Sabi dito, at kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga guhugas, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang binana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng inuman at ng mga sawa at ng mga inumang tanso. Na ito po yung ginagawa, halimbawa, gagamit ka ng plato, baso, huhugasan mo ang gamitin. Ang sa natutunan natin ngayon, hinugasan ko kanina, pwede mong gamitin agad. Pero ito, sa oras mismo na gagamitin mo na, kinakailangan hugasan pang-muli dahil nagtutuga na baka sakaling may pumasok na marumi sa katawan ng tao. Ganun po sila kahigpit sa pagpapasunod, sa pagpapatupad ng mga namana sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Sabi dito, at siya ay tinanong ng mga Pariseo at ng mga Eskrita. Hindi na nakatiis yung mga Pariseo at Eskrita, dumit ka na sa ating dakilang Panginoon. Bakit ano yung mga alagad ay hindi nagsisilakan ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda? Kundi nagsikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumanduman. Kumbaga gumamit na sila ng terminong karumanduman. Ngayon, ang pinagbatayan ng mga Pariseo, yung salit-saling sabi ng matatanda. Ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa iyong mga mapagpagalaw ayon sa resulta.
Ang bayan nito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, dapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit ganun po ang sagot ng ating dakilang Panginoon? Kasi po, yung mga eskribas at parisiyo, kung tinignan natin, yung parisiyo nakapagtanggol ng mga kautusan. At yung mga eskriba, wala na sila ibang ginawa, kundi yung kasulatan, ilintag ng parang tumami. Kumbaga, focus na sila lahat sa mga kautusan. Ngayon, nagpupuri sila sa bibig, pero wala po sa puso. Dahil po, yung pagpapahalaga sa kapwa, na dapat sana ibigin ang kapwa ang ginagawa, hinahatulan ang kapwa. Na yun ang ginagawa ng mga parisiyo doon sa mga anak ng ating dakilang Panginoon. Hinahanapan nila ng puna upang sa ganun, mangyari lang yung ayon sa salit-saling sabi ng mga matatanda. Kaya po, sinasabi, ang kanilang puso ay malayo sa akin dahil hindi po nila naman yung presensya mismo ng Diyos sa kanilang puso. Dahil wala silang pagmamahal sa kanilang kapwa. Totoo, nagtatanggol sila ng mga kautusan, nangangaroling sila ng ayon sa mga kautusan, pero yung pagkikitungo nila sa kanilang kapwa, walang presensya sa kanilang mga puso. Dapat walang kapuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinag-aaral ng mga utos ng mga tao. Kaya po dito na dahil na yung mga eskriba, sila yung tagalimbag o tagasulat o salin ng mga kasulatan, na i-insert nila yung mga utos o mga aral na mula sa mga salin-salin sa akin ng matatanda. Na kumbaga, yun ang pinagtutukunan nila ng pansin, yung galing na mismo sa tao. Hindi yung galing sa iniutos ng Diyos. Kumbaga, dinadivert nila ang kwento na sa halip na manggaling mismo doon sa naglalang, nanggagaling na doon sa linalang. Hindi ba ga? Kaya, ang nangyari nito, matagal na panahon, naghula na si Isaias para sa kanila. Na ang bayan nito yung kumbaga sa pagdalang ng kanilang labi, nandoon sa buong araw ng kanilang ginagawa, iginagalang nila ang Diyos. Pero ang puso, upang malayo yung presensya ng Diyos sa kanilang mga puso. Kasi po, kung ang Diyos ay nananahan sa puso, ang dapat umiiral po yan, pag-ibig, hindi po paghusga o paghato. Yan po ang ibig sabihin yan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinahawakan ang salit-saling sabi ng tao. Unang mga tao. Kumbaga, salit-saling yung basic na itinuro mula doon sa lumalang ang kanilang ipinapatupad ang nangyayari na po kumukuha na lang sa mga ideya mula sa mga kaisipan ng tao. Hindi na galing doon sa lumalang. At sinabi niya sa kanila, totoo itinatakbo ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga saling-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, idala mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamatay siyang pagsala. Totoo po. Dahil po, ang pagdala ng anak sa kanyang ama at ina ay kasama sa mga pangunahing kautusan. Na sabi nga, sa pagdala sa ama at ina ay meron pong mapapakinabangan ang anak upang yumaon kang mabuhay sa lupa at mabuhay ka ng malaon sa lupa. Dalawa po ang magiging benepisyo pagkalaglag o pagrespeto sa magulang. Papapabuti ang ating buhay at hahaba ang ating mga kaarawan. Kaya po, yan palang may benepisyo na. Kaya lang sabi nyo, dapat po sinasabi niyo kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang yaong mangyayari
bagay hain sa Diyos. Nakumbaga, halimbawa, yung anak na wala na yung respeto o paggalang sa magulang. Kumbaga, sa halip na respetuhin, binigay ko na sa Diyos, sa halip na ipakita ko pa sa iyo ang respeto. Sa Diyos ko na ibigay. Pwede ba yun? Kumbaga, nababaliwala na yung mga kautusan. Na ang sabi sa original, ang manungayon sa ama o sa ina ay mamatay siyang pansala. Dapat may punishment. Pero ang nangyari, dahil sa diversyon ng mga Pariseo, tinuturo nila na yaong nangyaring pakinabangin ko sa akin ay kurban sa mga bagay hain sa Diyos. Nasaan na ngayon yung respeto sa magulang? Wala na. Kumbaga, direkta na inihahain sa Diyos ng anak na sa halip na iganti niya doon sa kanyang ina para maramdaman ng kanyang ina o ama ang respeto na kanilang hinihingi dahil yung ang nasa kautusan nai-ignore na po yung nababaypas po yung magulang. Kaya ang nangyayari, dumidiretso sa Diyos. Yun po ang utos ng mga Pariseo at mga Eskrita. Dinadivert yung pinakaminsahe o pinakakahulugan ng kautusan na kung saan dapat originally, dapat ang anak ay magrespeto sa magulang na kung saan doon siya lumaki. Yun ang kinamurahan ng magulang sa laman. Dapat isusukli niya yung kabutihan na ginawa ng magulang dahil nabuhay siya doon sa kanyang magulang. Pero nangyari, na-ignore na yung magulang na mapaliwala ng magulang. Hindi, binigay ko na sa Diyos yung lahat ng para sa kina mama at papa. Para ganun na nangyayari. Ipanunungayaw yun. Ano ang hatol mo? Mamatay siyang walang pagsala. No question anymore. Punishment talaga, kamatayan. Kung ang kautusan ng Diyos na ang isang bata o anak walang respeto sa magulang, ang punishment niya ay kamatayan na, ibig sabihin, hindi ko pwedeng i-divert yan o baguhin. Dahil kasalanan kong mortal yan ang wala. Kumbaga yung lumaban sa magulang, umawala ng respeto sa magulang. Kaya po nangyari, sabi nito, hindi na ninyo siya pinabayaan gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama at ina, na dapat sana kinumbinsi yung anak. Suklian mo naman yung ginawa ng magulang sa iyo. Kumbaga parang binaniwalaan ng mga Escritas at Pariseo na dapat sana maramdaman ng magulang yung pagpapahalaga dahil lamang sa tinatawag na respeto. Hindi po yan tinuturo ng mga Escritas at mga Pariseo. Kaya nangyayari, nagiging masama ang ugali ng mga anak dahil hindi na nila kinikilala yung kanilang mga magulang. Yun po nangyayari, nagiging palaman. Na niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos na inyong saling sabi na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang marami mga bagay na kawawis nito. Ibig sabihin, hindi lang pala yun. Nasa halip na yung kautusan na orihinal doon sa pagdalang sa magulang o ama at ina ng isang anak, marami po pala itinuro ang mga Escritas at mga Pariseo. Nakawais mo. Kaya nangyari, sila tuloy yung nagiging pasinuro upang hindi masunod ang kalooban ng Diyos. At yun po ang ipinapaliwanag ng aming dakilang Panginoon. Back to basic, umalik sa original na kautusan na sa panahon ni Moises. Huwag ita-divert. Huwag papalitan, huwag babaguhin, sapagkat yan ang basic. Yan ang gustong patunayan ng ating dakilang Panginoon sa mga Escritas at Pariseo. Dahil na ang mga Escritas ay self-righteous person na nagpapatuloy sa kanilang sarili na sila'y magagaling, marunong na ang nangyayari, hindi po nila sinusunod ang kalooban ng Diyos, kundi nilalapas pa nila dahil naman sa salit-salit ng mga mata. Kaya nagkakaroon po ng contradiction yung aral na mula sa Diyos at aral mula sa saling-saling sabi ng mga matatanda.
Ngayon, ang sinusundan ng ating dakilang Panginoon, yung aral na mula sa kanyang Ama, mula sa Diyos, tungkol doon sa kung paano ang anak mag-respeto sa magulang, dapat consistent lang doon. Sapagkat yun talaga ang original. Pero pag dinivert na, yun na yung sinasabing salit-saling sabi ng mga matatanda. Kaya ano nangyayari po, nagbugulo yung buong mga nangyayari sa tao. Nasa halip na yung mga eskribas at parasiyo, dahil nandun na sila sa pagsasalin at sa pagtatanggol ng mga kautusan, ang nangyayari po, hindi nila ginagawa yun. Hindi nila itinuturo ng tunay yung kanilang, nandun na yung cycle ng kanilang buhay sa mga kasulatan, sa mga kautusan, pero hindi pa nila matumbo. Kaya ang nangyayari, dumidipindi pa rin sila sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Ibig sabihin, sa madaling salita, wala silang nauunawaan doon sa mga aral na mula sa Diyos. Pero yung aral mula sa salit-saling sabi ng matatanda, magagaling puso sila. Dahil sinabi ng nanay ko, sinabi ng tatay ko, papamana sana, susundan na lang ako. Yun ang pinaninindigan nila. Pero yung salita ng Diyos, malayo sa kanila. Kaya tinawag sila ng self-righteous person. Siguro po ang hindi na lang, pagkibagin natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang natin karingan, kailingan. Lapit po natin sa Diyos. Salamat po Kristo. Salamat at mapagpalang na po sa mga